Isang mapagpalang araw na naman nga po pala sa bawat isa. Ako nga po pala ulit si Japola. At marami akong hilig at isa na nga rito ang pag-aalaga ng mga betta fish. At ito nga yung update sa ating betta breeding na pinost kahapon. Sa ngayon, hindi pa sila nag-i-spawn ng eggs at kitang-kita naman na bugbog sarado na yung babae. Which is normal naman sa process ng pagbibreed ng mga betta. So nasabi ko nga na hindi pa nag-i-spawn kahit hindi natin nakikita yung ilalim ng bubble nest dahil may tiyan pa yung female natin. At ayan nga, kitang-kita na binubuli talaga ng lalaki yung babae. Normal lang talaga ito sa kanila at minsan napapatay talaga ng lalaki yung babae o kaya vice versa, yung babae naman ang pumapatay sa lalaki. Lalo na kapag mas malaki yung female dun sa male. Bibigyan pa natin sila ng time at bukas o kaya mamaya i-check natin sila ulit. At ito naman nga pala yung mga unang batch na nabreed natin. So malaki-laki na yung mga to. At ang pinapakain ko na sa kanila ngayon ay kiti-kiti o kaya tubifex. Ready for jarring na rin yung iba. Ito naman yung mga second batch na nabreed ko, kaya lang napabayaan ko kasi ito sa pagkain kahit nabansot sila. Pero kiti-kita na rin yung pinapakain ko sa kanila. Pinipili ko lang talaga yung mga maliliit na kakayanin nilang kainin. Kapag mas malaki kasi sa kanila yung kiti-kiti, minsan sila pa yung kinakain ng kiti-kiti. At ngayon nga mag-harvest ako ng mga kiti-kiti dito sa spot na nakita ako dito lang, sa loob ng bakuran. Pasensya na at medyo magulo talaga yung bakuran namin. Gagamit lang tayo nitong pang siphon at ito na nga yung mga kiti-kiti. Talagang sobrang dami. Nako, tuwan-tuwa na naman yung mga kapwa ko breeders kapag nakakakita ng mga ganito. Kaya lang, syempre kailangan nating mag-ingat sa pagkukulture ng mga ganito. At ito na nga yung ating na-harvest. Marami na yan para sa aking mga isda dahil kakaunti lang naman sila. Sa ngayon. At syempre hindi rin natin yan pwedeng ipakain kaagad kaya lilinisin muna natin yan. Sa paglilinis naman ng mga kiti-kiti ay sinasala ko yan ng maigi. Tapos pinapaagusan ng tubig, yung running water galing sa gripo. Tapos isasalin lang din ulit natin sa ating plastic cup. Dalawa nga pala yung pagsasala ko dyan. Sinala ko na siya una dun sa medyo malaki-laking butas na net, tapos sinasala pa natin siya sa BBS net. Para kahit papano, mahiwalay natin yung malalaki dun sa mga maliliit na kiti-kiti. At yun ang ipapakain natin dun sa mga maliliit nating fry. At pagkatapos ay ito na nga ang ating mga na-harvest na kiti-kiti. Nakahiwalay yung mga mas malalaki at nakahiwalay yung mga mas maliliit. Tapos syempre hindi pa rin natin yan pwedeng ipakain basta-basta. Papatakan natin yan ng methylene blue at itong Master's Kit Pro na antibacterial. Para sure na malinis at hindi magkakasakit ang ating mga isda. Tig-isang patak lang naman yan ay okay na. So yun lang, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa lahat. Ingat sa lahat, God bless, and happy fish keeping sa bawat isa. To God be the glory.